Second year college lang ang natapos ni Ricky sa kanyang pag-aaral. Palibhasa ay nagsimula ng maging malala ang sakit ng kanyang ama na isang driver ng jeep. Dahil dito, ay napilitan siyang pumalit sa pamamasada nito ng jeep na pagmamay-ari naman ng pinsan ng kanyang ina. Isang umaga noon ay kinausap siya ng kanyang ina. Anak, pang isang linggo na ni Papa mo na hindi nakakapamasada. Walang hinto ang pag-ubo niya eh. Wala na rin tayong pera pambili ng bigas. Yung 2,000 na hiniram ko kay tito mo ay naubos na sa gamot at bigas na binili ko nung nakaraan. Kaya mo naman mamasada ng jeep, diba? Puntahan mo si Tito Ariel mo. Sabihin mo na kung pwede, ikaw na muna ang mamasada. Para may maipambili tayo ng bigas mamayang hapon. Sige po ma. Ubusin ko lang tong kape at pupunta na ako agad kina tito. Matapos niya nga magkape, ay agad na siyang nagtungo sa bahay ng kanyang Tito Ariel. Hazel, si Tito Ricky, nasaan? Tanong niya sa panganay na anak ni Mang Ariel. Si Mang Ariel ay tinatawag niyang tito sapagkat ayon sa kanyang ama ay malayong kamag-anak ito. Maaaring second o third cousin ito ng kanyang ama. Hindi na nga nila na-trace kung ano talaga ang eksaktong koneksyon nito sa kanila bilang kamag-anak. Meron itong 2 anak, si Hazel na 4th year high school at si Junard na grade 6. Dahil sa gandang taglay ng dalaga, kaya naman nahulog siya rito pero hindi niya inaamin. Nahihiya kasi siya na tawaging nahihibang. Gawa nang naideklara na magkamag-anak sila. Pero ang totoo, hindi nga malinaw kung gaano nakalayo ang koneksyon nila ng pagiging kamag-anak. Pinagot naman ng dalaga ang tanong ni Ricky. Naroon sa kabilang garahe si Papa. Kakaalis nang. Bakit? Kasi makikiusap sana ako na kung pwede. Ako muna ang mamasada ng jeep nyo para may maipambili kami ng bigas. Malala na rin kasi ang ubo ng papa ko kaya hindi na siya makakabalik sa pamamasada. Ganun pa? Ibig mo bang sabihin wala kayong bigas ngayon? Wala eh. Nahihiyang sagot pa ni Ricky. Sabi naman ng dalaga, ito ibili mo ng bigas para naman may maitawid kayo ng ilang araw. Sige na, puntahan mo na si Papa sa garahe. Nagpunta pa naman rito kanina si Mang Julio. Nakikiusap rin na kung pwede, siya ang mamasada sa jeep na pinapasada ni Papa mo. Sige na, punta ka na roon. Oo. Salamat rito ah. Babayaran kita kapag nakapag-ipit ako kaunti. Naku, tulong ko yan sa'yo. Hindi pa utang kaya wag mo nang bayaran. Ang bait mo talaga, Hazel. Maganda pa. Swerte naman ng magiging boyfriend mo. Wika niya sabay talikod. Pero hindi nakalampas sa tenga niya ang isinagot noon. Manhid ka lang kasi kaya hindi mo maramdaman na ikaw ang maswerteng yun. Wika ng dalaga. Pero kahit narinig iyon, ay pinalampas lang ni Ricky. Nasa hindi magandang sitwasyon siya, kaya mali na haluan niya ng ganoong bagay. Pagkarating sa kabilang garahe, ay naabutan niya roon si Mang Ariel. Matapos nilang mag-usap ay pinayagan naman siya na siya na ang mamasada. Kaya dali-dali na siyang umuwi. Pero bumili muna siya ng 5 kilong bigas, kape, asukal at sardinas bago umalis para mamasada. Para naman may kainin rin ang kanyang nanay at tatay niya habang wala siya. Nagulat pa nga si Aling Sonia kung saan galing ang perang ipinangbili roon ni Ricky. Sinabi niya na lang na galing sa tropa. Inutang niya. Noong mga pagkakataong iyon ay nasa 19 na taong gulang na rin si Ricky. Kaya may tiwala na sa kanya ang tiyuhin na magpasada ng isa sa mga pagmamay-ari nitong jeep. Magmula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pamamasada ni Ricky ng jeep
at siya na ang naging breadwinner ng kanilang pamilya. Sa kabutihang palad ay nakarecover naman sa karamdaman ang kanyang ama at nakabalik na sa pamamasada. Pero si Ricky ay nawalan na ng gana na ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Kaya naman, pinagmaneho na rin siya ng tito niya ng ibang jeep nito. Isang araw noon, habang nakatambay sa basketballan si Ricky, ay nadaanan siya ni Hazel. Kuya Ricky, busy ka? Hindi naman. Bakit? Magpapasama sana ako. May practice kami ng sayaw kaso doon pa malapit sa school. Tinatamad akong magpunta mag-isa eh. Samahan mo ko. Ililibre kita ng burger at coke bago tayo umuwi. Talaga? Oo, promise. Wika pa ng dalaga. Sige, magbibihis lang ako. Sagot ni Ricky at dali-daling tumakbo papauwi ng bahay upang magsuot ng t-shirt na matino, pantalon at sapatos na casual. Agad na silang sumakay ng jeep noong makabalik si Ricky ng basketballan. Pagkarating sa venue ng practice nila Hazel, ay 3 lang silang dumating, samantalang 8 sila sa kanilang grupo. Kaya nainis ang dalaga at nagpa siyang umalis na. Sabi naman ni Ricky, okay lang kahit wag mo na ako ilibre ng burger. Hindi naman natuloy ang practice nyo eh. Sagot naman ng dalaga, Kuya Ricky, kung meron akong ibang lugar na gustong puntahan, sasamahan mo pa rin ba ako? Abay, oo naman. Alangan naman hayaan kita mag-isa. Tsaka maaga pa. Wala rin akong gagawin sa bahay. Kaya nga ako tumambay sa basketballan dahil wala akong magawa sa bahay. Eh di sige, samahan mo ko. Pero wag ka lang magsasalita o papalag ha. Naku, nakakatakot naman yung kondisyon mo. Pero sige, game ako dyan. Ikaw pa ba? Eh ang laki ng utang na loob ko sa'yo pati na sa pera. Wika ni Ricky na kampante sa pagsagot dahil akala niya ay magsa-shopping lang ang dalaga at paghihintayin siya. Kaya sinabihan siyang wag aangal. Sumakay na nga sila uli ng jeep at noong sumapit sa isang kanto sa unahan ng sentro, ay biglang pumara at hila-hila siya sa kamay. Tapos tuloy-tuloy silang pumasok sa entrance ng pulang gusali kung saan may mga pribadong silid. Napatingin si Ricky sa dalaga. Magtatanong sana siya kung bakit sila naroon. Pero inunahan siya ng dalaga at sinabing, nag-promise ka kanina na hindi ka magsasalita at hindi ka rin papalag, di ba? Naitiko muli ni Ricky ang kanyang bibig at sumunod na lang sa hila ng dalaga. Iyon ang nagbayad ng room tapos nagtuloy na sila sa 3rd floor ng gusali. Pagkarating roon ay hindi na napigilan pa ni Ricky na magsalita. Uy Hazel, teka lang. Magsasalita na ako pero hindi ako angal. Alam naman natin pareho kung anong ginagawa ng mga taong nagpupunta rito. Kaya gusto kong itanong kung sigurado ka na ba na gusto mo talaga ito? Tumango lang ang dalaga habang mapungay ang mga mata na nakatitig sa kanya. Kaya tumahimik na rin si Ricky at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi at ginawa ang nais ng dalaga. Matagal niya na iyong gusto, kaya wala na siyang balak na palampasin pa ang pagkakataon. Bahala na kung sino ang makaalam. Handa siyang panagutan ang dalaga sa kahihinatnan ng kanilang gagawin. Wala na silang sinayang na oras at inasikaso na kaagad ang isa't isa. Makalipas ang 3 oras, ay lumabas na sila roon. Malapad ang ngiti ng dalaga pero paminsan-minsan ay nasisira ang mukha dahil mahapdi raw ang bagay na iyon sa kanya.
Hindi niya naman first time pero ilang beses pa lang rin nasubukan, kaya noong muling may bisitang naligaw sa loob ay nanumbalik ang hapdi at sakit. Pagkarating sa bahay ng dalaga ay hindi na pumasok si Ricky. Hinatid niya lang ng tingin. Wala silang naging usapan kung may relasyon ba sila o wala. Pero magmula noon, sa tuwing gusto ng dalaga ay magpapaalam lang iyon sa tatay na may school activities at magpapasama kay Ricky dahil siguradong gagabihin siya. Kaya naman naging madalas rin ang paggawa nila sa bagay na iyon. Pero ika nga, walang permanente sa buhay. Biglang nagbago ang dalaga noong makagraduate ito ng high school at pumasok ng kolehiyo. May mga naging bagong kaibigan kaya nawalan na ng oras kay Ricky. Tinanggap naman iyon ni Ricky dahil wala naman siyang karapatan na umangal dahil wala naman silang relasyon at kapag kinumpronta niya ang dalaga ay baka marinig pa sila ng kapatid. E di mas lalong malilintikan sila kapag nalaman ang kanilang matagal ng ugnayan. Pinilit na lang din ni Ricky na mag-move on kahit pa ang totoo ay nahuhulog na rin siya sa dalaga. Makalipas ang 5 taon at 24 years old na si Ricky, medyo nakakaramdam siya ng pananawa sa ginagawa niyang pamamasada araw-araw. Naging permanenteng driver na rin kasi siya ni Mang Ariel noong bumili iyon ng karagdagang unit ng jeep. Lahat ng kinikita ni Ricky ay inientrega niya sa kanyang ina. Tanging pamerienda lang ang iniiwan sa kanyang wallet. Sa madaling salita, wala siyang ipon. Isang araw, nasa hapagkainan sila at naghahapunan nang kausapin niya ang mga magulang. Ma, medyo nagsasawa na po ako sa pamamasada. Nakaka5 taon na ako sa ganitong hanap buhay at wala pa rin nagbabago sa buhay natin. Isang kahig isang tuka pa rin ang sistema natin. At hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin tayo ng bahay. Paano ko matutupad ang pangarap ko na mabilhan kayo ng sariling bahay kung ganito lang ang income ko palagi? Sabi naman ng kanyang ama, anong gagawin mo? Kung ipinagpatuloy mo sana ang pag-aaral mo, di sana nakapagtapos ka na ngayon ng kolehiyo at nagtatrabaho na sa opisina. Sabi naman ni Aling Sonia sa asawa, Lucas, wag mo nang sisihin ang anak mo. Nawalan na rin siya ng ganang magpatuloy sa pag-aaral dahil 2 taon rin siyang nahinto gawa ng pagkakasakit mo. Kaya hindi mo siya masisisi na mawalan ng gana. Oo, alam ko naman yun, Sonia. Pero lahat naman ay pwedeng ipagpatuloy. Ano kung magsimula ka sa umpisa? Ganun talaga ang buhay. Minsan nadadapa tayo dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari o karamdaman. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat manatili ng nakadapa na habang buhay. Dapat tumayo rin kung gustong pagbabago. Ay, ewan ko sa'yo, Lucas. Kaya nagsasalita ng ganyan ang anak mo dahil may gustong sabihin. Kaya manahimik ka muna at makinig sa sasabihin niya. Anak, anong gusto mong sabihin sa amin? Mapa, bala ko pong lumuwas ng Maynila at hanapin ang kapalaran ko roon. Tutal, nasubukan ko na rin naman ng ilang taon rito at walang pagbabago. Kaya maaaring nasa ibang lugar ang swerte ko. Naghihintay lang sa akin. Sasagot pa sana si Mang Lucas nang piniga ni Aling Sonia ang kamay nito at pinanlakihan ng mga mata. Sige anak, kung ano ang napupusuan mong gawin, gawin mo lang. 24 ka na. Siguro naman alam mo na ang makakabuti o makakasama sa'yo. Basta sana kahit na nasa malayo ka, ay huwag kaming kakalimutan ha. Hindi mo naman kailangan na magpadala ng pera dahil nakakapamasada naman uli si papa mo.
Pero kailangan namin malaman kung kamusta ka na roon. Kaya sana sumulat ka palagi. O di kaya kapag nakaipon ka na ay bumili ka ng cellphone. Tapos tumawag ka kina tito mo at sabihin gusto mo kaming makausap para pupunta kami roon sa kanila. Maraming salamat po ma sa pangunawa. Linggo-linggo po ako tatawag sa inyo pagkarating ko ng Maynila. Matapos ng kanilang hapunan, ay agad umalis ng bahay si Ricky at nagtungo sa bahay ng tito Ariel niya para kausapin ang kanyang malapit na pinsan, si Junard, ang bunsong kapatid ni Hazel. Oh, Kuya Ricky, bakit narito ka? Mamamasada ka ba uli ng gabi? Naku, Junard, hindi. Makikiusap sana ako sa'yo. Baka pwede mo akong pautangin ng pera dyan. Kahit 3K lang. Babayaran ko rin. Uhulog-hulugan ko nga lang. Bala ko kasing lumuwas ng Maynila. Susubukan ko roon. Mahirap ang buhay rito eh. Kahit dalawa na kami ni Papa na namamasada. Sigurado ka ba dyan, Kuya Ricky? Oo naman, sigurado ako. Dahil nararamdaman kong naroon lang ang swerte ko. Naghihintay sa akin. Eh di sige, hintayin mo ko dyan at kukuha ko ng pera sa kwarto ko. Salamat insan ha, napakabait mo talaga. Bait lang ang meron ako. At pogi rin pala. Kakamot-kamot sa ulo na wika ni Ricky. Sabi naman ni Junard, inuuto mo lang ako kuya eh. Ano ka ba, manalamin ka nga. Pagkapasok mo para malaman mong hindi kita inuuto. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na muli si Junard dala ang perang hinihiram ni Ricky. Eto Kuya Rico, mag-iingat ka sa Maynila ha. Ito nga pala ang number ko. Text mo ko agad kapag nagka-cellphone ka na. Oo, syempre. Salamat rito insan ha. The best ka talaga. Mag-iingat ka roon Kuya Ricky. Oo, salamat. Wika niya at agad nang umuwi. Alam niyang mapera ang pinsang lalaki dahil spoiled iyon ng ate at ng tatay. Kaya kapag nagigipit ay doon siya nangungutang. Nahihiya na kasi siya lumapit kay Hazel. Kinabukasan ay lumuwas ng Maynila si Ricky at nagpunta sa Commonwealth, Quezon City. May tiyuhin siya roon sa side naman ng kanyang amang si Lucas. Ito ay si Mang Orly o Orlando sa totoong pangalan. Tiyo Orly, magandang tanghali po. Bati niya sa tiyuhin noong naroon siya sa tapat ng bahay noon. Wala naman kasing gate ang bahay, kaya kapag bukas ang pintuan ay kita na ang mga nasa loob. Ricky, ikaw na ba yan? Opo, Tiyo Orly. Halika, pasok ka. Anong meron at lumuwas ka ng Maynila? Gusto ko po sana maghanap ng trabaho rito. Walang pag-unlad sa probinsya eh. Isang kahig, isang tukalang sistema palagi. Ganun ba? Ano bang alam mong gawin? Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hindi po. Pero 5 taon po akong driver ng jeep at maingat po akong magmaneho. Baka may alam po kayo na pwede kong applyan dyan na kumpanya bilang driver o kahit grocery po. Naku Ricky, wala. Pero may alam akong naghahanap ng personal driver. Si Ma'am Karina, yung may-ari ng mga paupahang apartment sa kanto. Siya rin ang may-ari ng building na inuukupan ng isang bangko at isang grocery. Ganon kasi ang negosyo nila mag-asawa. Kaso noong namatay ang asawa niya, ay siya nang nag-aasikaso ng lahat ng kanilang negosyo. Inalok nga ako maging driver niya eh. Pero hindi ko tinanggap kasi walang day off. Makakapag-day off ka lang kapag day off niya. O yun bang hindi siya aalis ng bahay? Eh halos araw-araw yata umaalis yun dahil maraming ang inaasikaso. Tapos gusto rin stay in. Kasi nga walang day off. Kaya gusto niya kapag may lakad ay madali niyang matatawag. Pero yun nga lang ang kinaganda,
Ang laki ng offer. 25,000 monthly. Bali, parang assistant, driver, bodyguard ang trabaho mo sa kanya. At sa tingin ko, pasok na pasok ka roon. Wapo ka. Matangkad at matikas ang katawan. Kaya pang presidential bodyguard ang datingan mo eh. Ano? Ayos ba sa'yo yun? Opo, tiyo. At least, hindi ko na kailangan magrenta ng matitirhan kapag stay-in at libre ang pagkain. Oo, wala kang poproblemahin roon sa pagkain. Galante yun sa pagkain. At may sariling kusinera na tagaluto ng pagkain. Ang sabi sa akin ng dating driver, kahit anong gusto mo kainin na available sa ref at pwede mo kainin, o magpaluto ka ng gusto mong ulam sa kusinera, ipagluluto ka rin agad. Ayos pala tiyo. Ano pong pwede niyo po ba akong ihatid roon? Naku, masyado kang nagmamadaling magtrabaho. Wala ngang day off yun. Baka hindi na kita makita pang muli kahit narito lang tayo sa iisang lugar. Bukas na kita ihahatid roon. Mag-inuman muna tayo ngayon. Gusto rin kitang makakwentuhan muna ng matagal. Kamusta si Kuya Lucas? Masungit pa rin ba? Mabuti at pumayag na lumuwas ka. Naku, hindi nga talaga pumayag tiyo. Si mama lang ang nagkumbinsi sa kanya kaya napapayag. Oo sige, dito ka lang ha. At bibili lang ako ng pulutan at alak. Nasa trabaho si Tia Jonah mo. Nasa trabaho na rin ang pinsan mo. Kaya parehong mamayang gabi pa ang uwi ng dalawang iyon. Maiwan muna kita dyan. Okay po, tiyo. Umalis na nga ang kanyang tiyuhin. Pagkabalik ay pinakain muna siya ng tanghalian bago sila nag-inuman. Kinagabihan ay nakakwentuhan niya rin ang kanyang Tia Jonah at pinsang si Warren. Ayun, my loves. Awat muna tayo ha. Isa ring magandang kwento itong tungkol kay Sir Ricky. Kaya antabayanan nyo lang po ang karugtong nito ha. Hindi naman ito mahabang series. Baka hanggang part 2 o part 3 lang ito. Bago matapos ang videong ito, ay huwag makalimot mag-subscribe my loves ha at mag-iwan ka na rin ng kaunting mensahe sa akin para alam kong nakasama rin kita sa kwentong ito. Take care my loves ha. Bye bye!